Sa Mateo 19, talatang 4 hanggang 6, mababasa natin ang ganito. At siya sumagot at sinabi, di ba ninyo nabasa na sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga di na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa pagkakataong ito, lagi na lang natin na kailangang pagbigyan tuon pansin yung pagpapalaga natin sa ating pamilya. Pagpapalaga ng mag-asawa sa isa't isa. Dahil karamihan ng nagiging problema ng ating bayan ay nagpapasimula sa tahanan. As one who said, as the family goes, so goes the nation. Malungkot ang bansa na binubuo ng mga pamilya na distorted, disoriented, at malungkot, nauwi sa sobrang karahasan. Sa pagkakataong ito, tulungan tayo ng Diyos na matutunan the best you can to respect our family and marriage. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman ng Squad 240 ng Philippine National Police ng Santa Maria. Muli po kagalakan na tayo magkasama at magkakwentuhan tungkol sa salita ng Diyos na kung saan ang Biblia talaga ang pinaka dapat nating batayan. Pag hindi ito naging gabay natin, mawiwindang ang ating buhay. Ngunit when we go back to what the Bible says, yung prinsipyo ng Bible, malamang sa hindi, magkaroon direksyon na lahat. Ang pagbibigay respeto sa pamilya, pagbibigay respeto sa tahanan o sa ating mga may asawa, ay hindi biro. Dapat bigyan pansin talaga. Marami sa atin na magsasabi, we have so much fondest memories when we were younger, kasama ating mahal sa buhay. At sigurado ko na marami tayong pwedeng balik-balikan ng panahon na magkakapiling pa tayo ng ating mga magulang. Mapalad kayo kung buhay pa sila at kapiling ninyo. Pero sa amin na mga alaala na lamang ang kanilang presensya, we always go back to those times and moments kung saan masaya, tahimik ang buhay kahit mahirap, buo ang pamilya. But as we grow and plan to settle down, minagaling ng Diyos na ang babae at lalaki, pag nagplanong o nagdesisyon mag-asawa, should leave the father and the mother at sila ay magsasama. At sila, lalaki at babae, ay magiging isang laman. And kailangan din siguro maintindihan natin yung prinsipyo ng Bible patungkol sa maraming bagay, partikular lalo na sa usapin ng diborsyo. Sapagkat pinag-uusapan natin ng pamilya, sana nga po lahat ng ikinasal ng simbahan ay Diyos ang nagkaisa sa kanila. Ang iba naman kasi, nagkakindatan lang, may nangyari na kagad. Nagkatinginan lang, o nagkaparehas lang ng kilos, may nangyari na. Ibig sabihin, nagsama dahil sa pera, nagsama dahil pinagkasundo, o nagsama dahil sa ibang bagay, liban sa tunay na pagmamahalan. At malungkot man ang katotohanan, hindi po lahat ng ikinasal pinag-isa ng Diyos. Dahil po sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa nag-iisang dahilan, kaya pinayagan ng Diyos ang divorce, ang pakikiapid o pangangalo niya. Pansinin niyo ang Deuteronomy 24, verses 1 to 3. Wika ng talata, pagka ang isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, meaning yung babae gumawa ng hindi tama, nangalo niya siya, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyayang bagay,
lalakda yung lalaki ng isang kasulatan ng paghiwalay. At ibibigay niya sa kanyang kamay, di sa babae, at papagpapaalamin niya sa kanyang bahay. Ibig sabihin, he will give him a bill of divorcement and that's it. Dahil siya ay gumawa ng kahiyayang bagay. Sa Matthew 19:7, they say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement to put her away? Sabi ng Bible, he said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning, rather, hindi po ganon. Gusto ng Diyos magkaisa, magkasama, but dahil sa katigasan ng puso at pangangalo niya. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, shall marry another, committeth adultery. Whoso marrieth her, which is put away, doth commit adultery. Partner sa mag-asawa ay nag-commit ng pangangalo niya. That's the time na pinapayagan ng Diyos ang divorce. Well, ang Diyos din naman po ay inihiwalay niya sa kanya ang nagtaksil na Israel. Just Jeremiah chapter 3, 6-8. Bukod dito sinabi sa akin ng Panginoon, yung bang nakita ang ginawa ng tumatalikod na Israel? Siya yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. Doon siya nagpatutot. At aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng mga bagay na ito, siya ibabalik sa akin, ngunit di siya bumalik. At nakita ng taksili niyang kapatid na si Juda. At akin nakita nang dahil sa adultery, tumalikod na Israel. Akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. So it's a sad story and sad truth that God divorced Israel because of their whoredom and adultery. Pero po siya nagbalik loob sa Panginoon ang bansang Israel, kinagap niya muli. Ang sinasabi natin, ang tahanan natin ngayon, kasalukuyan, kung saan kayo ay buo ng inyong anak, inyong kabiyak, ought to have 3 homes. Bawat isa sa atin. All of us need to have a heavenly home, a church home, and a family home. Yung tahanang ito, heavenly home, church home, family home, ang susiyo rito isa lang, si Kristo. Hindi pa pwedeng tayo ay mabuhay on our own. Kailangan nakapaloob tayo sa plano ng Diyos para matuto natin respeto, pahalaga ng ating pamilyang kinabibilangan. Kaya nga binigyan ng Diyos si Adan na isang Eva. He sets the solitary in families. Gusto ng Diyos buo, magkakasama. Psalm 68 verse 6. Bakit pamilya? Dahil within the family, we can experience the deepest love. Sa ating pamilya, doon dapat madama ng tao ang pinakamatinding malasakit. Huwag masumpungan sa iba ang malasakit. Dapat doon sa tahanan kung saan tayo kabilang, nakakadama ng respeto at pagmamahal. The family is our training ground sa ating buhay, lalo na ating mga anak. Kumbaga ito yung workshop ng Diyos, kung saan tayo mga miyembro ng pamilya are His best tools to polish, to prune, to sanding down the rough edges ng ating buhay. And primary purpose for families is the care and nurture of children. Sa ating mga tahanan, nakapaloob ang utos ng gabayan, alagaan, palakihin ng maayos sa ating mga anak. Deuteronomy chapter 11, 19-21. Pag ikay nakahiga, pag ikay bumabangon, at yung isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan upang inyong araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak. Ibig sabihin, the Word of God should be part of our life. Prinsipyo, yung itinuturo ng Bible dapat hindi nawawalay sa atin. Because yun po ating protection. Nating mga anak, nating mag-asawa. Tayo, bilang magulang, gagabay sa ating mga anak. And God is giving us instruction bilang mga magulang. God's precepts should be diligently taught at every opportunity. Sabi ng Bible, speaking of them when you are sitting down, when you walk by the way,
when you lie down, when you rise up. And sa ating mga tahanan talaga dapat ang bata ay hindi nakakaranas ng stress. Hindi siya dapat distracted. Hindi siya yung tipong pulled in every direction. Lahat mag-strive. Nanay, tatay, mga anak. Making our home peaceful, full of love. Of course, hindi maiwasan may suliranin. Pero andun yung malasakit na iaayos ang lahat para maging maganda takbo araw-araw. And may we give the gift of laughter. Narinig natin na ang pamilya, the family that prays together stays together. Also the family that plays together stays together. Naiso ng Diyos, mga kapatid, to have our home filled with fun. Hindi lang puro kalokohan, tawanan, walang saysay, kundi dapat masaya. Let's allow laughter to flood our home. It will echo and will last a lifetime. Sabi ng isang tao, humor is a gentle way to acknowledge human frailty. Talaga namang dapat hindi lahat nakasimangot. May mga tahanan na ayaw uwian ng anak, ayaw uwian ng sino man. Dahil nakabungad pa lang, pumapasok, nakasimangot ang pagmumukha, mga mukhang hukluban. Parang kinakarir ang pagiging konsumido sa buhay. Nangungonsumi, pati ibang tao kinukonsumi, hindi sila naging masaya na makitang masaya ang members of the family, which is very sad. Wherein humor is a way of saying, I'm not okay, you are not okay, but that's okay. Hindi yung magandang itinisa, sasalubungin na nakasimangot, bubunghalitan, sisinghalan. How can we expect some members of the family to stay? Ngunit ang Diyos ho, nagmamahal sa atin. He wants our family to be secured and full of awareness na ando doon ang pag-ibig ng Diyos, handang tanggapin ang isa't isa, handang maging open, free to laugh. Sabi ng mga psychologists, laughter and a well-rounded sense of humor ay trademark ng isang mataas na uring kaisipan. There are things we need to be serious about. Of course, hindi lahat puro tawanan, lakotsahan, walang saysay na nakatuwaan. No. Ang ibig sabihin, sabi ng Ecclesiastes 3:4, there's a time to weep and a time to laugh. Sabi ng Panginoon, blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Luke 6:21. So, do not get the idea na you cannot be happy and be a Christian. In fact, meron dapat na masaya, maligaya, tayong mga tunay na nakakilala kay Kristo. At ang Panginoong Diyos mismo, sa pagiging people person niya, na siya nagkatawang tao, na-criticize na nga siya, na siya isang wine bibber and glutton, na nakikihalubilo siya sa mga tao. Hindi po siya parang ermitanyo, na nakaseclude, at hindi nakikipagkapa. No. Si Kristo po, he went to parties. Hindi siya nagsasayaw, hindi siya bubbly na maharot na, hindi ho. Ibig sabihin, he was a people person. Hindi siya nagkatawang tao. At hindi siya nagdudulot ng pagiging killjoy. But in fact, he was so friendly. Tinawag nga siya ng Bible na friend of sinners. Now, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. He was setting as an example na he was a man of great gladness. Ini po sabi sa Hebrews 1:9, Thou hast anointed him with the oil of gladness above his fellows. Alam ng Panginoong Diyos, ni Kristo, he knew joy and happiness. Yung tama, malinis, hindi harutan, hindi walang saysay na kaguluhan at kasayahan. No? Proverbs 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diway tumutuyo ng mga buto. When you have a merry heart, you will do it like a medicine. Sabi ng mga scientists, when you discovered laughter, it's going to be a miracle medicine. Proverbs 12:25, ang kabigatan sa puso ng tao nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Meaning to say, let's make our home a happy home. Let's make our home a joyful home.
huwag nating dilutan ng konsumisyon ang ating members of the family. Huwag tayo maghanap ng palagi nilang mali. Huwag tayo maghanap ng lagi nilang isisisi. Stop fault finding. Yan ang gusto ng Diablo. He wants love to be distorted. And he wants us to get out of balance. He wants to turn us like a grim people na puro consumption. Huwag natin akalain na bawal sa atin ang sumaya. No. We cannot, at may mga tao naman na hindi magmasaya pag hindi nakainom ng alak, which is very wrong. Mga kapatid, beer, alak, cannot make you happy. It's like burning your house to get you warm. Hindi po sa bisyo magdudulot. Ang bisyo magdudulot, hindi ho, ng katuwaan. God wants us to enjoy life. Kahit walang mga karangyaan, kahit walang mga bisyo. Dahil kung ang puso ay may suliranin, kahit may material kayong bagay. Kita niyo sa mga news ngayon. May mga tao ngayon, garay pa ng aircon na. Ang mga gamit nila sa bahay, milyon-milyon. Pero sila may masaya. Nakapangulimbat ng gamit, pera ng hindi kanila. Nagpasasa sa pera ng bayan. You think they're happy? Hindi ho. Kapag ang tao naging makasarili, walang inisip kundi ang sariling pakinabang, you will never be happy. Sabi ng mga eksperto, laughter has instantaneous effect sa bawat organ ng ating pagkatao. It reduces tension. Laughter replaces bad emotions. And laughter can repair and restore person's attitudes. It will help us cope with relationships and be creative. Humor can enhance motivation. Patatasin yung moral. Laughter helps mend a broken spirit, a broken body, a broken home. So we want to have a happy memory with our loved ones. Again, tulungan tayo na mapuno tayo ng respeto sa isa't isa, panatiling masaya ang paligid, pagaanin natin ang pasanin ng bawat isa, so that we will have a lasting memory. May iwan ng legacy sa ating mga anak. Na sa paglaki nila, they would have time to magkwento sa kanilang mga anak. We have such and such happiness with my parents. So let's time to re-examine the atmosphere of our home. I hope to God na ang ating tahanan will be a home of one that is full of respect, laughter, happy memories. So how do we promote respect for our marriage and family? Una, try to manage each one of us and make sure anchored on love and unity. May pagmamahalan, pagkakaisa. Hindi namumunsiti sa mali. Hindi naghahanap ng mali. And this provides a strong foundation para maging tunay na masayang tahanan. Let's be patient with one another. Give them allowance sa fault ng isa't isa. Make every effort to keep ourselves united sa Panginoon, sa mga plano sa buhay. Ephesians 4:2 verse 3. Ephesians 4 verses 2 and 3. Ng buong kapakumbabaan, kaamuan, may pagpapahinod, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit sa tali ng kapayapaan. Alam nyo, two people is always better than one. For they can help each other. Lalo na kung 3 or 4 or 5 magkakatulungan. Ecclesiastes 4, 9 and 10. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila may mabuting kagantihan sa kanilang gawa, sapagkat kung sila magbuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagkat siya nabuwal, walang iba na magbabangon sa kanya. So, if one members of our family have fallen, andun tayo para ibangon, hindi para tadyakan, hindi para sila ay igupo, ibangon, para lumakas. Secondly, bilang mag-asawa, we should be giving 100% to each other. Honor, respect. Ephesians 5:33. Ganyan man ay umibig naman ng bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sarili asawa, kaya ng kanyang sarili at ng babae ay gumalang sa kanyang asawa.
So, magmahalan, maggalangan, as we live together, let's treat each other with respect. The woman may be a weaker vessel, pero she is equal partner ng Diyos na atin to give the gift of life. Ephesians, sabi po sa 1 Peter 1, chapter 3, verse 7, ganyan din naman kayo mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa, ayon sa pagkakilala, pakundanganan ng babae, winimiingatan, gaya ng marupok na sisidlan, yaman kayo na may kanyang kasamang tagapagmana ng biyaya, upang ang inyong mga panahon, ikaw ay isang uliran. Let's be an example. Uliran sa mabubuting gawa. Sa aral ay ipakilala mo ang kawalang kamalian, ang kahusayan. So in short, let me close with this. Do you want to learn how to keep the honey in the honeymoon? Respecting the marriage and family. Again, let me close with this. To keep the honey in the honeymoon and to keep respect inside the family, one, fortify your faith. Unang-una, Diyos sa lahat. Dapat Diyos ang nangunguna. Diyos ang pinahalagan. Pag ang Diyos ang nangunguna, we can be sure we will be able to treat every members of the family well, with respect, honor they deserve. Pangalawa, banish bitterness. Bawat tahanan is going to be attacked. Lahat, hindi sasantuin ng diablo. Yours and ours will be attacked. Parang earthquake yan. Laging merong banta ng pagkawasak. Parang anay na sisira sa tahanan pag hindi natin inalis ang kapaitan. So if you will banish bitterness and attack the problem, hindi yung bawat isa. Attack the problem rather than one another. Your family will stand any attack. Thirdly, continue communication. One way to build communication is to have a time together. Pwede kumain ng sama-sama, which is napakahirap mangyari madalas ngayon. Have a time to go out. Kumbaga, time ng bonding. Pangapat, refresh romance. Kilalanin natin mga lalaki, ang babae. I encourage one another to compliment one another. Respect and be courteous at all times. Maging maginoo sa ating kabiyak. And finally, practice prayer. All we need is God sa ating buhay. Sabi ng Bible, 127 verse 1 ang awit, except the Lord build the house, deliver and build it, except the Lord build the city. Walang silbi ang nagbabantay dito. Ang ibig sabihin natin mga kapatid, it's such a hard work to show respect for marriage and family. Kaya nga dapat trabahuin natin hanggat may pagkakataon. Try to respect one another. Make your home a happy home. Kung pwedeng palagpasin ang mga bagay para matahimik, so be it. Kung kailangan pag-usapan. Let's try to be respectful and honorable. And they will do that in return. Pag trato natin sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at pag-pray niyo pong patuloy ang ating mga squad members, Squad 240, sa panguna ni Patrolman Tyrone Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, sa amin niyo sa panalangin si Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, dan din si Police Senior Master Sergeant Sir Willie Ray Guillermo, of course sa aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. And as we pray for you, pray for the whole